Kapag naipanalo po ni International Master Daniel Quezon ito pong laban niya kay Grandmaster Bowie Bean sa last round po, dito po sa ginaganap na Hanoi GM Chess Tournament sa may Vietnam, makukumpleto niya na po yung kanyang Grandmaster norm. Manalo lang, kumpleto na yung Grandmaster norm. Ano ba ang nangyari? Eto po, no? Puti po dito si GM Bowie Bean. Ang tinira niya po ay D4. Ang atin naman pong pambato na si Daniel Quezon nag-Knight F6. Nag-Bishop G5. Aba, Trompowsky po yung opening na pinili na sinagot ng Knight E4. Tumakbo po yan sa F4 tapos D5. Ayan, pareho kami na approach ni Daniel Quezon sa Trompowsky. Parang London ang nangyari. Pagkatira po ng Knight D5, Knight D2, Bishop F5. Nag-E3 lang E6. Bishop D3, tumira lang po ng Knight D7. Ayun, hindi sinimplihan ni Daniel, no? Kasi may mga linya doon kakainin mo. Pero very equal yon. Kaya pinili niya Knight D7 sa kadahilanan na pag yan po ay kinapture, yun na nga yung ginawa. Binawi lang po ng Bishop, binawi ng kabayo, binawi ng pawn of course, and then nag-Knight E2, nagkaroon po yan ng medyo imbalance na. Ano po ibig sabihin nun? Hindi na po pareho yung pawn structure, so hindi na ganun ka-simple laruin. Alam niyo naman, in a must-win situation si Daniel. Kailangan niyang gulo-guluhin. Ang tinira niya nga po dito, nag-Bishop D6 Though pinapalit niya po yung kanyang mga pyesa, baka isipin niyo, tsaka ako, kailangan manalo, ba't pinapalit? Kasi pag tinex, lalakas po yung gitna, magkaka-pressure din po sa C-file. Yan yung kanyang plano na hindi nga tinix nag-C3 lang. Pagka C3, nag-castling naman. Ito pong si Daniel Quezon na sinagot ng Queen C2. Tumabi sa akin yung anak kong babae. Anyway, pagka Queen C2, pine-pressure po yung pawn sa may E4 na kinapture niya na po yung bishop at pagka takes, nag-knight lang po sa F6. Bakit niya po kinapture muna yung bishop? Kasi pag hindi niya tinix, pagka knight F6, ipipin ka Kaya yan po ang nangyari pagka knight F6, nag-queenside castling. Aba, matindi. Bombahan ito. At yun na nga ang ginawa ni Daniel Quezon. Nag-B5 po. Pagka B5, nag-H3 naman si GM Bowie Bean. Bakit? Gagante ng atake. Ayan, no? G5, G4 ang paparating na hindi pinansin. A5, sabayan, bombahan. At pagka A5, nag-G4 na nga na sinagot ng napaka-interesting na approach ni Daniel Quezon. Medyo nagustuhan ko to pero hindi nagustuhan ng engine for some reason. Ito po, G5. Ang G5 po kasi, ang pinaka-idea niya, sinisipa yung kabayo Yun nga lang, hindi daw ganun kaganda kasi pagka Knight E2, dahil nagtulakan ng pawn, mas madali magbukas ng file for the side of white. Pero okay lang yan sa unang tingin talaga dahil may Queen D5 Ayan gumanda kasi yung Queen dahil wala na yung Knight, may pressure po siya doon. And not just that, kahit po parang weak parang tinulak, pwede naman depensahan yan. Like ang nangyari nga po, nag-King B1 to defend the pawn, nag-H6 lang solid. Tumira po ng Knight G3, tumira lang po ng King move po. Nag-Rook HF1, ito pong si Bowie Bean, at tinirahan na ng B4. Pagka B4, C4, of course, hindi niya pwedeng buksan. Tumakbo yan sa B7, and then nagtira lang po ng Queen E2. Ano ang plano ng Queen E2? Gusto na pong mag-F3 niyan. Pero, ibalik ko lang, no? According sa engine, sinasabi, mag-F3 ka na agad or F4. Magtataka kayo bakit pinapalibre? Kasi pagka-text, meron daw E4. Babarahan mo, tas kakainin mo din. Lamang daw po ang white doon. Kaso, nanigurado, nag-Queen E2 muna. Tumira po ng Rook AD8. Ngayon dito, magtataka kayo, bakit hindi in F3? Kasi pag in F3 niya, na-realize niya, takes, hindi ka naman pwede mag-Rook takes basta-basta dahil may Knight E4. Pag naman ikaw ay nag-Queen takes, ipapalit lang. Dahil nasa open file na to, titirahan ka lang ng mga C5. Ganon. So, ang ginawa niya, nako, may ganon pa pala siya. Ayaw ko munang i-F3. Hindi niya po in-F3, naglipat ng plano, nag-Rook H1. Sabi niya, wag tayo dyan, magkakaroon pa ng counterplay. Dito tayo. Bakit? Dito siya bibiyak. So, parang ang naging purpose ng Queen E2, simply to defend that pawn on G4. Anyway, nag-C5 na si Daniel Quezon, kailangan gumawa ng something na tinulak pa rin yung H4. Pagka H4, tumira ng Rook H8 si Daniel in case na buksan, nakasabay yung Torre sa open file. Pagka Rook H8, nag-D5 na.
Napakaganda ng idea ng D5. Pag tinakes mo yan, kala mo libre, sosokpahin ka dun, no? Sakit nun. Lakas ng kabayo, sir. Kaya nga po, napilitan yan, mag-queen na lang po sa may B8. Bakit? Huwag mong papayagan na mawala yung bantay doon. Siguro ang pinaka-threat niya, papasok dito. Eh kaso, ang tinira po dito ng puti, kinapture lang yung E6. Pagka-capture sa E6, syempre, binawi po yan ng pawn. And then, kinapture yung G5. Binawi po yan ng pawn. Nagkapalit-palit na, no? And then, nag-rook bigla sa F1. Umiwas pa. Ibalik ko lang, sabi po dito, equal daw kung kakainin, ipapalit na gano'n. Pero pinili niya ngayon ito. Kasi wala na po yung Reyna doon. Wala na nakadagdag puwersa. Baka mag-F3 na po. Anyway, si Kison, wag ka mag-F3, wag ka magulo. Tumira po ng Queen B7 na hindi daw gano'ng kaganda. Ibalik lang natin. Ang sabi ng engine, pabayaan mo daw yan. A4 mo lang or kainin mo to. Yan ang sabi ng engine. Anyway, ang Queen B7 kasi parang very logical nga. Ipapalit mo endgame mo. Lamang kasi endgame pag nawala yung Reyna Ang tinira po niyan, nag-rook H1, bumalik. Hindi talaga siya makapag F3, no? Pagkabalik, bumalik din si Daniel. Kaso dito po, no, na-realize ng kalaban, I think na-realize din ni Daniel, kung babalik po siya, tingin ko itutuloy na ni Daniel yung plano niya, gaganon sabi ni GM Bubibin, di na ako babalik. Kasi magpipilit naman yan, sigurado hindi niya ulitin. Di kinapture niya na. Pagka takes, nag-king takes lang po yan, and then nag-queen lang po sa may C2, nag-king move lang na kung saan. Huwag kayo magtaka guys, libre libre. Kasi pag kinapture mo to, takes, capture, mamamati ka po. Pakita ko lang Ayan. May ganyan po na mati. Kaya ibalik natin. Ang ginawa, nag-king move muna. Pagka-king move, nag-rook takes D1, nag-queen takes D1, and then nag-queen C7. At ito na po ay equal. So, ang tinira po niya, nag-king move. Pagka-king move, nag-king move lang din. Nagkaka-king move na. Pagka-king move, nag-king move na naman. At si GM Bubibin, sabi niya siguro sa kanyang sarili, okay na ako dito, relax mode lang. Kasi nga, yung queen na to, parang hindi naman basta-basta makaalis. Dahil kailangan bantayan po yung open file na yan. At hindi maitulak yung pawn kasi lagi titikman. So, sabi niya, okay na ako, tabla na tayo. Pero si Daniel Kison, wala, ayoko ng tabla. Magpipilit ako. Nag-queen E5. Pagka queen E5, aba, pinapasok po yung Reyna Di ba? Siyempre, pumasok, may threat pa dito. Tinulak na Yun pala ang reason kung bakit King F7 si Daniel Kison para walang check to, no? So, hold pa yung queen kahit nasa loob. Ang problema niya ngayon, may threat po dito. Kaya ang ginawa niya, nag-knight H5 na lang. Hinahamon po yung kabayo. Pag tinakes mo yan, alanganin ka, may mga check na ganon. Kaya ang ginawa, nag-knight takes H5, nag-queen D7 naman si Bubibin na kung saan chumek muna bago kainin yung pawn, no? Siyempre, nag-king move po yan, and then tinakes. Pagka-takes po, tumira lang po ng H3 or A3. Bakit? Ayan, kakainin. Pag tinakes mo, check, malilimas yung pawn, may pass pawn. Ako, winning yon. Lamang talaga. Kaya ang ginawa niya, nag-queen lang po sa D8 check na umangat lang yung king. Nag-queen naman sa dito para dumipensa kasi mamatihin nga siya na kung saan malinaw at lamang na daw dito si Daniel Kison. Ang pinakasimple daw na gawin G4. Pero ang pinili ni Daniel Kison yung second best move, lamang pa rin, Queen H8. Pagka Queen H8 ng king mo, bakit po? Para pwede nang tikman kasi wala nang check doon, bantay sarado na. Kaya kinain na po yung B2 at pagka-take sa B2, nag-queen sa D1 to defend that pawn. Kaso pagkatira po niyan, wala na. Nawala na po yung laro nila. Kasi dito na po natapos wala na, hindi na natuloy yung laro Kinuha ko lang po ito sa online, hindi ko pa po natatanong si Daniel kung ano eksakto nangyari. Pero sa position na ito, winning na po talaga ang itim. Ang kailangan lang pong gawin ng itim, madali naman ito makita, is Queen C3. Ayun. Ano pong purpose ng Queen C3? Bukod po sa kakainin ito, pwede pong hamunin dyan later on, tulak lang to, babagsak to. Yung pure pawn endgame, easy win po. Kaya, example, anong gagawin niya? Para madepensahan to, hindi to pwede, may ganun Ang pinaka-the best is ito Kaso, titirahan ka lang ng simple Queen takes lang Tapos pagka-takes mong ganyan, G4 kakainin mo to, takbo. King B3, capture.
siguro dito gagawa ka ng parang para maka-counterplay King H4. Ayan, ganyan lang po ang mangyayari niyan eh. Ito po yung endgame na kung saan talagang lamang kasi mas mabilis. Ayan, makipagsabayan. Okay, parehong pro-promote. And then Queen E1 check, saan pupunta yung King B3. Well, hindi pa ito madali pero this is a winning dahil sa pass po na ito. So, King B2, Queen D2, siguro King up again, and I don't know, Queen D5 muna siguro mas maganda bago itulak yung pawn, and then tulak yung pawn. Ayan. So, winning din. Anyway, ito po yung final standing after po ng game na ito. Pakita ko lang. Ayan, champion po si Daniel Quezon with 7 points. Na hit niya yung requirement points para makakuha ng Grandmaster norm, which is 7 points in this case. At kung titingnan niyo po yung kanyang complete result, medyo inalat pa yan nung first 2 games. Kasi natabla po siya kay Muhammad, pero tinalo po siya ni FN Ban Giahui ng Vietnam. Ang matindi, diniretso. Ayan o. In-straight niya. Tapos tabla sa GM. Tapos panalo sa GM last round. Grabe, 3 Grandmaster pa kalaban niya last 3 rounds. Tapos ang ni-score niya 2.5 para makuha yung kanyang Grandmaster norm. Ngayon, kumpleto na ang GM norm ni Daniel Quezon. Grandmaster na ba siya? Hindi pa po. Kasi ang kailangan niya pang gawin ay ma-reach po yung 2500 rating. As of the moment, nasa 2332 siya, pero may plus 20 yan. So, siguro mga 40 points na lang kailangan niya. Alam mo kasi may plus 10 siya noong nakaraan. So, siguro mga 40 rating points, pag nakuha niya ang 2500 rating, siya na po, automatic, ang susunod na Grandmaster ng Pilipinas. Para po sa inyong kaalaman, more than 10 years nang walang Grandmaster ang Pilipinas. So, eto na ba? Grabe, no? Lakas ng Team Dasma. Team Dasma, Dasmariñas Cavite, ang sponsor niyan sa torneo. Muli, ito po yung Coach Pini Master Daniel Causo. Sana po may natutunan kayo, nag-enjoy sa video natin ngayon. Don't forget to like and share. Salamat sa suporta. God bless mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.